Sabis, karamihang namamatay ng mga pastors last 2009 is karamihan atake sa puso. And we need your prayers. Hindi to titulo to. Hindi to profession. This is a calling from God. Nakailangan po namin ng panalangin nyo. Ng wisdom ng Panginoon ibibigay sa amin. Ng Panginoon. Bawat move, magkamali lang po ako ng isang move. Alam mo, nagkamali lang ako isang move doon, sabit ako, baka napawi akong Pilipinas. Isang move. Isang hakbang ko lang pababa. Sabit na ako doon. Nasa dyaryo na nga ako eh. Ng Israel, nasa dyaryo ako. Hindi naman kayo, ako, name ko. Na hindi nagbabayad ng Arnona, hindi naman evangelical, ako. My name. So I need your prayers. Hello? Sa harap ng atake dito, ako hong harap. Kaya kung nagkamali ako, pagtumba ko, wala. But praise God, dahil may ginagawa tayo para sa bansang Israel. Nabawi ho yun, may dyaryo hong lumabas. Pinakita ko dahil sa pagbigay natin sa Special Olympics, nilabas din ho yung dyaryo na these people from New Life ay nagbe-bless sa bansang Israel. Palakpakan din natin ang Panginoon. Binawi ni Lord. Kahit napahiya ako doon sa isang area, binawi naman ako na Lord doon sa kabila. Because God knows kung anong nasa puso ko. I remember Reverend Eugenia told me, alam, it's very sacrificial for you, Pastora. You have work. You have your family. You have ministry. Mabigat ho. I told Bishop Joby, gusto ko munang magpahinga. Siguro kung hindi ako tinawag ng Panginoon, I tried to give up. Dahil talagang pressure ko ho last week, grabe. Grabe yung atake. Magkabilaan. But praise God. Because I know that God called me and I really prayed for the Lord and God comforted me. Hallelujah. Hallelujah. Nag-pray ako, Lord, what is the message for New Life? I am only cleansing New Life. Dahil may gagawin akong dakilang bagay sa New Life. Palakpakan ho natin ang Panginoon. I am cleansing New Life. Alam niyo yung gabi, may message din sa akin si Bishop. Pastor Akisha, God is putting New Life in order and cleansing New Life. The same word. Confirmation sa word ni Lord sa akin. Masakit. Dahil umalis si Pastor Linom, napapasaya tayo. Pero God is cleansing the heart of the people. God is cleansing the place, the heart, and the heart of the people. Masakit mang salita to, pero ito yung totoo. We have to obey and pray for the leadership because that's the only key for a successful ministry. Hindi ito success ng isang pastor dahil hindi ko hinangad na magtanyag ako. Hinangad kong sumunod kay Diyos sa Diyos. Natatakot ako dahil tinawag ako ng Diyos. Hindi para kumilala at makilala. Sabi po sa, what is po the importance of corporate worship? Prayer. Sabi po, it is good to have a personal prayer, but there are times na kailangan natin ang pagkakaisang panalangin. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9, two are better than one because they have a good reward for this labor. Verse 10, for if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone. When he falls, he has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord
is not quickly broken. Kung tayo'y nagkakaisang manalangin, huwag tayong magkanya-kanya. Alam niyo po, magtatagumpay at hindi tayo mahatak basta ng kaaway. Amen. Ang passage na ito ay napakahalaga po na ibinigay ho sa atin ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin natin, gusto ko lang mag-isa. Hindi ko kailangan si kapatid. Hindi ko kailangan sa ganito. Sa panalangin, kailangan natin ang bawat isa. Dahil every time ng isa ay matumba, hahatakin ka ng isa na mas malakas. Especially na tayo mismo sa loob ng iglesia. Marami tayo, ibiniktis tayo ng Panginoon na magkasunod-sunod. Parang lubid siya na marami tayo. Hindi tayo basta-bastang matumba at hilahin ng kaaway dahil matibay ang lubid na to. Amen? Kaya hindi pwede tayong sabihin natin na ako na lang. Bahala na ako dun sa panalangin ko. Anyway, ako naman ang harap sa Panginoon. But we need one another. Kaya nga sabi niyo ng prayer ni Sister Lydia kanina, sabi ni Sister Cesar, na-bless ako dun sa prayer ni Sister Lydia, sabi niya, thank you Lord, dahil meron kami dito sa loob, dahil napapalakas mo kami. Paano Panginoon pag nasa labas kami? Nawawala na sana kami pag nasa labas. But praise God, mayroong fellowship tayo. Nanalanginan tayo sa bawat isa dahil tayo nagpapalakas. Sa kabila nangihina tayo sa ating mga trabaho, tayo sa pamilya nangihina. Dahil nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Nare-refresh po tayo, napapalakasan. Mukha lang ni kapatid, Ping. Napapalakas ako bilang lingkod ng Diyos. Every time, hindi mo ba alam, pag every time nag-keyboard ako, every time na may pumapasok, kalakasan kayo sa akin. Kalakasan po kayo sa akin. Na kailangan mas lalo akong mag-uon sa aking paglilingkod sa Panginoon. Nang bawat isa sa atin ay kalakasan ng bawat isa. Especially if we will unite ourselves in prayer. Na mas lalong magagapi natin ang person ng kaaway. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ano po ang resulta at consequences of prayer? Physical, sabi po sa James chapter 5 verse 15 hanggang 18, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he had committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another and pray for one another, that ye may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are. Si Elias po, katulad po din natin, and he prayed earnestly that it might not rain, and it not rain on the earth, but the space of 3 years and 6 months, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought for the fruit. Yun po ang nagagawa ho ng panalangin. Ang panalangin, especially ng panalangin pagkakaisa, mayroong healing. Pero may condition. Confess your fault to one another that they may be healed. Sometimes, bakit kaya hindi ako nagpapagaling? Kahit anong prayer sa akin, search our heart before the Lord. Every time ho, ako mismo personal, pag mayroon ho akatake at mayroon akong karamdaman, I really search the Lord. Lord, may kasalanan ba ako? Patawarin mo ako, Panginoon. And then kung mayroong kasalanan sa kapatid mo, sorry kapatid. And then you will see the healing power of the Lord. And then your prayer will be heard by the Lord. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And there are some spiritual results. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ. Ito yung na-experience ko last time. Na ako'y nag-worried, but I give it to the Lord and we prayed. And the peace of God which passeth all understanding shall give our hearts and minds. Amen? Purihin po ang Panginoon through Christ Jesus. And your prayers will be heard. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them to do evil. Our prayer, if we are walking righteously before the Lord, sigurado akong
sasagutin ka ng